Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay maayos na sa inyong lugar at nawa po kung anumang mga naging problema dahil po sa mga panahon natin itong nakakalipas na mga araw ay nasa maayos na kalagayan po ang bawat isa. Tayo po ay narito, nagsasama-sama sa biyaya ng Panginoon at muli ito po ang programang Kamalayan na inyo pong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din po sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin ang pag-asa. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ang pag-asa, madalas po ang nasa isip natin ay mula sa isang desperate na sitwasyon, pag meron tayong hope, we can actually survive. Pero alam niyo po, ang concept ng hope sa Bible is not just about surviving, it's more than that. Ang layunin po ng Panginoon kung bakit tayo may pag-asa is for us to thrive. Magkaiba ho yung survive at saka yung thrive, di po ba? At ang nais po ng Panginoon is for us to thrive. So, ibig sabihin, pag naintindihan po natin yung pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin, ito po ay magmo-motivate sa atin na umangat, lumago sang-ayon sa plano at kalooban ng ating Panginoon. Hindi po yan para lang malampasan ng isang problema at tapos na. And then survive the next one, survive the next one. Hindi po. Ang layunin po talaga is to thrive. Yan po ang nais ng Panginoon. At napakahalaga nitong pag-asa sapagkat kung mapapansin niyo po, ang taong walang pag-asa nagiging past-oriented. Opo, kadalasan nagdedwell tayo sa kung ano yung nagawa nating mali, ano yung sana, iba yung ginawa natin, iba yung naging pagpapasya o iba yung mga pangyayari, di po ba? When we do not have hope, we become past-oriented. At usually, yung pagiging past-oriented, dahil hindi naman ho completely masama ang pagiging past-oriented, pero sa isang taong hopeless, ang pagiging past-oriented niya ay nakasentro sa mga bagay na pinanghihinayangan niya. Ibig sabihin, mga bagay na sana iba ang naging pagpapasya, iba ang naging desisyon, iba ang naging pagkilos, iba sana ang aking ginawa. Ano po? At yan ang nagiging problem pag pinag-uusapan po natin ay pagiging past-oriented ng isang taong hopeless. Pansinin niyo po, halimbawa, may karamdaman kayong malubha, you feel hopeless about your situation. Hindi ho ba pag nagbalik tanaw, ang lagi mong iniisip, sana nagpa-check up ako dati, sana naging maayos ang aking pagkain o kaya naging consistent sa pag-inom ng gamot. So, bagamat ito po ay may aral o lesson na hatid para sa atin, ang problema po dyan, yung hopelessness makes you focus on things you cannot change. Ngayon, hindi lang siya past-oriented, marami rin pong mga mananampalataya dahil walang pag-asa or siguro po sinasabi natin, we have hope. Pero ang reality po ay hindi makikita sa sinasabi lang natin. Mahalagang maunawaan po natin, it's not only what we say, but what we do that speaks louder. Ano po ba yung ginagawa? Ano ba yung nakikita sa atin? Kasi may mga mananampalataya, nagplato na sa spiritual life. Yet we say we have hope. Pero nagplato na yung spiritual life natin. Di po ba? Kaya pag sinabi po nating meron tayong pag-asa, ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay tumatanaw sa isang kinabukasan na alam nating magiging mas mainam or mas mabiyaya kumpara sa kasalukuyan.
So yung unang problem po, hopelessness makes you focus on the past. Pangalawang bagay po, yung hopelessness makes you pain-oriented. Nakatuon tayo dun sa pain, sa pinagdaanan, sa isang bagay na hindi natin gusto, ayaw nating sana kung hindi lang natin naranasan, di po ba? And it creates bitterness. Kaya paminsan po, pag wala ng pag-asa, para bang, di ba, yung nakatali ka sa isang relasyon o samahan or maybe sitwasyon na kung maaari lang mabago sana. Di ba? Yan ang nasa isip natin. Sana mabago, sana magkaiba ang resulta. Pero ito nga ang magandang reminder sa atin, dahil meron tayong pag-asa, we become future-oriented. Di ba? Pagka kayo po ay may pag-asa, halimbawa may karamdaman, tapos may pag-asang gumaling, di ba? You look forward to the time of healing and restoration. Pag kayo po ay may problema at alam nyo na yung problema po ay mareresolba, di ba? You look forward to the day na ito po ay mareresolba. Pag kayo po ay merong pinagdadaanan at nahihirapan kayo sa kasalukuyan, pero meron kayong pag-asa, talagang alam mo na there will be better days ahead. So, yung pong taong may pag-asa is future-oriented. Yung taong may pag-asa is possibility-oriented. Ano yung pwedeng mga mangyari pa, maranasan pa, di ba? Ano pa yung mga akala natin ay imposible dati, pero pwede pala, di ba? You become possibility-oriented. Kaya nga naalala ko, no, pag meron pong mga ikinakasal, di po ba? Kadalasan po, pag narinig mo yung kanilang mga vows, yung kanilang mga pangako, panata sa Panginoon at sa isa't isa, nandoon yung dahil magkasama tayo, tumatanaw tayo na mas marami ang ating magagawa, mas malayo ang ating mararating dahil sa presensya mo sa aking buhay. Yan po yon. Yung pagsasama ninyo makes you look forward and look at the possibilities. Imagine ang kasama natin ang Panginoon, di ba? Ano yung mga possibilities na yan? At hindi lang yon, we also become potential-oriented. Di ba? Potential-oriented. Nakikita po natin ano pa yung pwede nating magawa, marating, because of the presence of God in our lives. So again, ang gusto ko pong bigyang diin dito, kadalasan kasi sa hinabahaba ng ating Christian life, para bang aangat tapos magpa-plateau. At maraming mga churches, maraming mananampalataya, nandun sa plateau di ba? Parang nothing new is happening or nothing new will happen. At para bang nabalaho na tayo and every day parang, okay, let's just get by. Malampasan lang natin, and we are no longer looking forward to better things ahead. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga yung pag-asa napakahalaga. At sa Bible, pag sinabi po nating hope, ang ibig sabihin po niyan is the sure and confident expectation of receiving what God has promised us in the future. Kaya nga pag sinabi nilang hope, sabi nga po ng isang acronym, yung HOPE, ang ibig sabihin daw is holding on because promises endure. Holding on, promises endure. Ang ganda, no? Kumakapit at nagpapatuloy sapagkat ang pangako ay mananatili. Yan. Napakagandang bagay po. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating maunawaan, saan ba nanggagaling yung pag-asa na ito? Well, let me direct your attention to a very familiar and often misquoted passage sa scriptures. Yan po yung Jeremiah 29:11. Very familiar, di ba? Basahin ko po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kaya ko po nasabing familiar dahil napakaraming tao, mananampalataya at hindi, paborito talaga ito. At bakit ho paborito? Well, obviously, because of the benefit that it promises. Di po ba? Kaya lang, ang gusto ko pong linawin sa atin, this particular passage was not written to you and me. Hindi po ito sinulat para sa iyo o para sa akin. Meron pong konteksto ito at meron pong parte ng kasaysayan
kung saan itong pangakong ito ay binigay. And during that time, ang Israel po was under exile. Ang totoo po niyan, maraming mga propeta ang nagsulputan nung time na yon, and they became false prophets. Bakit po false prophets? Ito po ang dahilan. Kaya po sila naging mga bulaang propeta dahil may mensahe ang Panginoon para po sa bayan ng Israel who were under exile back then, at binago nila yung mensahe. Bakit po? Kasi po ang mensaheng iyon was actually, in the eyes of men, is bad news. Ano po yung bad news? Ang pinapasabi ng Panginoon sa mga propetang ito, okay, nagdurusa kayo, pero ang pagdurusa nyo tatagal pa. Tatagal pa, hahaba pa yung pagdurusa. Sino ba naman ho ang gustong makarinig na yung pagdurusa hahaba pa, di ba? Para bang, teka lang, Lord, paano ko naman sasabihin yan? Naghihirap na yung mga tao, nagdurusa na yung mga tao, tapos padadala mo ko doon para sabihin sa kanila na yung pagdurusa nyo, hahaba pa. Tatagal pa yan. And marami po sa kanila, because they were pressured not to offend the people, binago nila yung mensahe. At ang sinabi nila, aayos din, gaganda rin yung sitwasyon, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong maglagay ng bahay dyan, huwag kayong mag-settle dyan, kasi alis din kayo dyan. Ganun po ang ginawa nilang mensahe. It was pleasing to the ears of the people, but it was not faithful to the message of God. Naging maganda ho sa pandinig ng mga tao, pero siyempre, hindi yun ang mensahe ng Diyos. Kaya po, nung dumating si Jeremiah, nung sinabi niya ito, again, itong passage na ito may sariling konteksto. Ibig sabihin, may sariling tao na pinadalhan to in a particular time in history. Now, ano naman ang good news? So, ang bad news, hindi ito sinulat directly para sa iyo at sa akin. Hindi po. Now, ang good news naman ito, it speaks about God. Tungkol ito sa Diyos. At dahil tungkol sa Diyos ito, relevant sa ating panahon ngayon. Pero kailangan nating maintindihan dito na ang issue po is not the comfort of the people. Ang issue po rito is the fulfillment of God's plan. Kasi ang naging problema po ng mga false prophets, ang naging sentro ng kanilang pagbabago ng mensahe ay para yung mga tao ma-comfort. Hindi po, ang sinasabi ng Panginoon, even in the midst of your despair, ang Panginoon merong pagkilos, gumagawa siya, at meron siyang mensaheng pinadadala maging sa mga tao sa paligid. So kung titingnan mo ang mga bagay sa perspective ng tao, it may be confusing, challenging, difficult. Pero kung titingnan natin sa perspective ng ating Panginoon, there is hope. Kaya nga po, if you remember, di ba, sa New Testament, ang isang magandang halimbawa nito si Apostle Paul. If you read yung pong Philippians, particularly chapter 1, siya po ay nakakulong. Hindi naman siya nagkaroon ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan dahil gumanda yung sitwasyon niya. Hindi po. Kaya po siya nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, at bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat ang sabi niya, yung aking kalagayang ito ay ginamit ng Panginoon para isulong ang kanyang layunin. So kung ang inaakala po natin, magkakapag-asa dahil sa ating kalagayan, magkakaroon ng pagbabago, nagkakamali po tayo eh. Ang dapat na sentro natin ay yung agenda ng Panginoon at kung paano na yung ating mga pinagdadaanan, whether it is positive or negative from our human perspective, alam po natin na ito'y nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Kaya dinadirect ng Prophet Jeremiah itong mga tao sa Panginoon. Kaya ang sabi ng verse, "For I know the plans I have for you." Now, maganda ho ito kasi una, alam ng Panginoon, maaring hindi natin alam. Di ba? Kagaya din po sa ating mga sitwasyon. May mga bagay na alam ang Diyos na hindi natin alam. May mga bagay na hindi na natin maiintindihan dahil napakataas ng kapangyarihan, karunungan ng ating Diyos. May mga bagay na kaya tayo nawawala ng pag-asa kasi hindi natin alam. Pero ang Panginoon po ay Diyos na nakakaalam. I know the plans I have for you. What you see as chaos is not chaos from God's perspective.
Ang nakikita po natin parang walang pag-asa ay hindi po ganoon sa perspective ng Panginoon. Minsan po may mga panalangin tayo na kaya tayo nadi-discourage kasi para bang yung mga pangyayari hindi lumalapat doon sa, 'di ba, sa gusto nating mangyari. I remember sa Philippians chapter 1. Alam po natin na si Apostle Paul ay nakulong for preaching the gospel. Pero ano pong nangyari? Nakulong. Siguro sa perspective ng tao, o ano ngayon yan? Paano mo masasabing kalooban ng Diyos yan? Nakulong ka. Pero ang napakagandang bagay po na sinabi ni Apostle Paul, my imprisonment has contributed to the advancement of the gospel. Yung kanyang pagkakakulong ay nakatulong sa pag-usad ng ebanghelyo. Bakit po? Kasi yung mga nasa palasyo na kung saan nandoon ang kulungan, ay nakaalam tungkol sa Diyos. Bakit? Imagine mo, ikulong mo yung tao at tatanungin mo anong kaso mo. Obviously, ang kaso po niya is preaching and proclaiming the gospel. Nakakulong siya, so he shared the gospel and remained faithful to God's mission, even inside the prison. At lumagana po ang ebanghelyo doon. Kaya nga, ang makikita po natin dito, mga kapatid, minsan, yung konsepto natin ng mabuti, sumasaklaw lang sa kung ano yung naiintindihan natin. Tandaan niyo po ito, hindi dahil hindi natin naiintindihan, hindi na mabuti. Totoo, di ba? Misa kasi mabilis tayong humatol sa sitwasyon Pag hindi natin naintindihan, siguro hindi na mabuti. Pag hindi natin naintindihan, hindi na okay ito. Mga kapatid, yung limitasyon ng ating pag-iisip at pangunawa, hindi po yan limitasyon sa Diyos. At hindi po yan tama na yan ang gamitin nating basihan kung ang Diyos ba ay mabuti o hindi. Hindi ba, minsan nakakalungkot, maraming tao nagsasabi, Lord, kung talagang mahal mo ko, dapat ganito. Lord, kung talagang iniibig mo ko, dapat mangyari ito. Para bang pinipilit natin ang Diyos na kumilos ayon sa limitasyon natin at expectation natin. Ang lawak ng pagkilos ng Panginoon May mga bagay po na marahil hindi yun ang landas na pipiliin natin, pero yun ang landas na pinakamainam I remember, dito po sa amin, kami ni Mrs., madalas ho kami magbike, lalong-lalo na nung pandemic. Pumupunta ho kami sa isang destination dito na binibisikleta ng maraming siklista. Nung pandemic po, obviously, walang masyadong sasakyan, natuklasan namin, maraming mga daan na pwede, no? Kasi dati, ayaw namin yung medyo maraming jeep, no? Hassle kasi nakakatakot So anyway, napunta kami sa isang scenic route. Maganda ho kasi palaisdaan yung dadaanan mo. Talagang mag-e-enjoy, malilibang kayo habang nagbibisikleta. Kahit medyo malayo ho doon, pero maraming kainan, relaxing yung lugar kasi talagang kaliwat kanan makikita mo palaisdaan. Ang ganda ho yung bumabagtas ka dun sa mga palaisdaan. Maganda. Ngayon, merong isa, pinakamaiksi. Dadaan ka ng MacArthur Highway. Ngayon, yung kalsada na yon, bagamat yun ang pinakamaiksi kasi nung time na yun, walang masyadong biyahe, pandemic nga pinakamabilis yun. Kung gusto mo yung mabilis, doon ka dadaan. At meron din naman yung medyo dadaan ka sa looban, medyo maraming ahon. At kung kayo po yung nagbibisikleta at ayaw nyo ng ahon, hindi kayo doon dadaan. So, minsan, bike kami, pinopost namin yung mga larawan, mga videos namin. Alam nyo, ito nakakatuwa, may mga magko-comment, sama kami dyan. So, yung iba niyayaya namin. Ngayon, pag sinabing sasama, ang unang-unang itatanong ko po, ano ho bang gusto nyo? Yan ang tanong Gusto nyo ho ba yung maganda pero mahaba-habang biyahe? Gusto nyo ho ba yung maiksi, pinakamabilis na makakarating pero walang view? Talagang puro kalsada lang. At saka yung mga typical na dinadaanan. Or gusto nyo ba yung medyo challenging? O kung kayo ho tatanungin, alin ba doon ang gusto nyo? Alam nyo, sagot yan, simple lang. Yung iba siguro sasabihin nyo, syempre pastor sa maiksi. Alam nyo, sa isang siklista na gusto ng ehersisyo, ayaw mabitin yan. Pipiliin yan yung mahirap, makakarating ka rin, mahirap, pero satisfied ka with the route. Kasi bakit? Binibigay sa iyo yung challenge na gusto mo Mahirap siya, pero pag doon ka dumaan at nakarating nakauwi ka,
yung feeling pag-uwi hindi ka lang nakarating sa magandang destination, dumaan ka pa sa isang talagang ruta na magpapalakas sa'yo. Kung gusto mo naman yung view, doon tayo sa kabila. So in other words, kung ano yung purpose mo will determine kung ano yung choice mo ng dadaanan. Naintindihan niyo po? O sabihin niyo, Pastor, makinalaman yan sa pinag-aaralan natin. Ganito po yan. May pag-asa po tayo dahil, sabi nga, alam ng Panginoon kung ano yung pinakamainam. Yung pinakamainam sa perspective niya ay maaaring hindi po pinakamainam sa perspective natin. Maybe ang inaasahan natin is a short, comfortable, easy road. Pero ang pinadaanan sa atin ng Panginoon is a long, challenging, difficult route. At sa gitna nito, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito nangyari, di ba? Ano naman to? Hindi ito ang inaasahan ko, hindi ito ang gusto ko. Pero tandaan niyo mga kapatid, ito, meron siyang ina-accomplish na marahil hindi yun ang gusto nating mangyari. But in God's wisdom, yan po ang pinakamainam na landas because it will accomplish His purpose. Kaya ang sabi ng Panginoon through Jeremiah, sabi mo sa kanila, I know the plans I have for you. Kung iniisip nyo na ito ay wala ng pag-asa, may pag-asa. At ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, don't judge whether it is good or bad based on circumstances. Tingnan nyo ako. Kasi ang problema natin kadalasan, sa circumstansya tayo tumitingin . Diyan tayo nagbabase kung magkakaroon tayo ng hope o wala. Ang sinasabi ng Panginoon, sa akin kayo tumingin, for I know. Ako nakakaalam. At yan po isang mahalagang lesson para sa atin. Dahil kadalasan po, nawawalan tayo ng focus sa Panginoon. Tumitingin tayo sa sitwasyon, we become desperate. Tumitingin tayo sa sitwasyon, ano nangyari sa spiritual life natin? Di ba up and down? Pag maganda, uy, praise the Lord, praise the Lord. Pag hindi na naman maganda, ano ba to Lord? Pag umayos na naman, praise the Lord, praise the Lord. Pag hindi na naman okay, ano ba to Lord? Di ba? Nagiging up and down yung ating pagpupuri kasi tinitingnan natin yung sitwasyon na hindi naman dapat magmula doon ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin to be firm, sure, and consistent must be on God. Sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Naa-attract tayo sa Jeremiah 29:11 sa kagandahan ng plano. Mga kapatid, ma-attract tayo sa passage na ito, hindi dahil maganda yung plano, kundi dahil mabuti yung may plano. Doon tayo mag-focus sa kabutihan ng may plano. Sa Diyos mismo, at hindi po yung magandang plano lang. Kasi minsan ang nangyayari dito, inaangkin natin yung verse, na para bang pang-paasenso natin, di ba? Prosperity natin. Hindi po. Ang maging focus natin, yung kabutihan ng Diyos, despite the ups and downs of life. At pagka nakita natin yon na ang Panginoon ang source at meron siyang tinutupad, una, we will change the way we measure success. Pangalawa, we will align with God's concept of success. Pangatlo, we will get to know God better. Kaya nawa mga kapatid, maging hamon, maging paalaala sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating Diyos. Alam niya yung plano. We will never always understand kung ano yung plano na yun. Hindi natin kayang abutin lagi yung taas ng plano, lawak ng plano, ganda ng plano. Pero pagtiwalaan po natin ang Diyos. At nawa, ito po'y paalala sa atin. Do not focus on the beauty of the plan, but on the goodness of the one who has the plan. At yan po'y walang iba kundi ang ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan,
para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.